Yan muli, isang magandang umaga, araw, hapon sa inyo mga kataktika. Saan panig ka man ng Pilipinas ngayon, saan panig ka man ng mundo, isang mega loud shout out. At ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay ang motivation. Yan, pakiulit nga ulit. Motivation. Yan, ano nga ba ang motivation? Para sa inyo mga katak, kapag narinig nyo ang salitang motivation, ano ang inyong naiisip? Okay, comment down below ha. At eto, ang motivation refers to the internal process that initiate, guide, and sustain goal-directed behavior. Ang motivation o pagganyak o pang-iinganyo ay tumutukoy sa mga prosesong internal na nagsisimula, nag-uugnay at nagpapatuloy ng pag-uugali na nakatuon sa mga layunin. Motivation, it's the drive or the energy that compels individuals to take action, pursue their goals, and achieve desired outcomes. Ito ang lakas o enerhiya na nagtutulak sa mga tao o individual na kumilos, tuparin ang kanilang mga layunin at makamit ang mga ninanais o mga minimithi na mga resulta sa kanilang gawain o sa kanilang buhay. Motivation can be influenced by various factors including biological, emotional, social, and cognitive elements. Ang motivation ay maaaring impluwensyahan ang iba't ibang mga salik o sanhi kabilang ang mga biological, emotional, social, at mga elemento na nagbibigay malay o kamalayan. Here's are the different types of motivation. Intrinsic motivation, extrinsic motivation, self-determination theory o SDT, SDT ha, hindi STD. Cognitive theories of motivation, social cognitive theories, and emotional aspect of motivation. Number 1, intrinsic motivation. Intrinsic motivation is driven by internal factors such as personal enjoyment, curiosity, and the satisfaction derived from the activity itself. Ang intrinsic motivation ay nagmumula sa internal na mga kadahilanan tulad ng personal na kasiyahan, pagkamausyoso o pagkamausisa. Kaya pala maraming nagiging masaya sa pagkamarites. Biro lang mga kataktika. Kasama rin naman yun. Yung pagkamausisa at kasiyahan na nakukuha mula sa mga aktibidad o mismong mga gawain. It is often associated with activities that individuals find inherently rewarding, challenging, or interesting. Madalas itong nauugnay sa mga gawain na kinikilalang may likas na kapakinabangan, mga hamon o mga mapanghamon na sitwasyon o mga bagay na kawili-wili. Intrinsic motivation foster creativity, autonomy, and sense of mastery because individuals engage in activities of sheer pleasure or fulfillment they provide. Ang intrinsic motivation ay nagpapalago o nagpapaunlad ng pagiging malikhain, kasarinlan,
at pakiramdam ng pagiging dalubhasa dahil ang mga individual o bawat isa ay nakikilahok sa mga gawain para sa mismong kasiyahan o kaligayahan na ibinibigay o naidudulot nito. Number 2, extrinsic motivation. Extrinsic motivation arises from external factors such as rewards, recognition, praise, or avoidance of punishment. Ang extrinsic motivation ay nagmumula naman sa mga panlabas na salik o sanhi tulad ng mga gantimpala, pagkilala, papuri o pag-iwas sa mga kaparusahan. It involves engaging in activities to attain some external outcome or incentive rather than for the inherent enjoyment of the activity. Ito ay nangangailangan ng pakikilahok sa mga gawain upang makamit ang isang panlabas na resulta o insentibo kaysa sa mga likas na kasiyahan sa mga gawain. While extrinsic reward can initially boost motivation over reliance on external incentives may undermine intrinsic motivation and lead to decreased interest in the activity over time. Bagaman maaaring mapalakas ng mga panlabas na gantimpala ang motivation sa simula, ang labis na pagtitiwala sa panlabas na mga insentibo ay maaaring magpabawas ng intrinsic motivation at humantong sa pagbaba ng interes sa mga gawain o pagkilos sa paglipas ng panahon. So hindi pala tayo dapat nakadepende sa extrinsic rewards. Dapat doon tayo sa intrinsic reward na katuon. Okay, number 3. Self-determination theory or SDT. This theory emphasized the importance of intrinsic motivation and autonomy in driving behavior and promoting psychological well-being. Ang self-determination theory ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng intrinsic motivation at kasarinlan sa pagpapatakbo ng pag-uugali at pagpapalakas sa kalusugan ng pag-iisip ng bawat isa o lahat ng tao. SDT or the Self-Determination Theory proposed that individuals have 3 basic psychological needs. Ang SDT o Self-Determination Theory ay nag-aalok sa mga individual na may 3 pangunahing pangangailangan sa pangkaisipan. Ito ang autonomy, competence, relatedness. Okay, isa-isahin natin. Autonomy, the need for control and choice. Ito yung kasarinlan, ang pangangailangan para sa control at pagpili. Competence, the need to feel effective and capable. Ito yung kakayahan, ang pangangailangan na maramdaman ang epektibo at may kakayahan ang isang tao. Relatedness, the need for social connection and belongingness. Ito yung pagkakaugnay. Ito naman yung pangangailangan para sa mga social na koneksyon at pagiging kasama o magkakasama sa pangkat. Fulfilling needs foster intrinsic motivation, optimal functioning, and personal growth.
Ang pagtupad sa mga pangangailangang ito ay nagpapalago o nagpapatibay o nagpapaunlad ng intrinsic motivation. Pinakamainam na pagpapaandar o pagpapatakbo ng personal at paglaki o paglago ng isang tao o kaisipan. Number 4, cognitive theories of motivation. Expectancy theory suggests that individuals are motivated to engage in behaviors based on their expectation of achieving desired outcome and the perceived value of those outcomes. Ang expectancy theory ay nagpapahayag na ang mga individual o bawat isa ay nagkakaroon ng motivation upang makilahok sa mga kilos batay sa kanilang mga inaasahan, pagkakaroon ng mga ninanais na mga resulta o bagay at ang nakikitang halaga ng mga ito sa kanilang buhay. Under cognitive theories of motivation, narito ang goal-setting theory or POSETs assume that setting specific challenging goals leads to higher level of motivation and performance. Ang goal-setting theory ay nagtatala na ang pagtatakda ng partikular na mga hamon ng mga layunin ay humahantong sa mas mataas na antas ng motivation at pagganap, pagtupad at paggawa ng mga gawain o tungkulin sa buhay. Feedback, commitment, and task complexity also influence goal attainment. Ang feedback, commitment, at komplikadong mga gawain ay nagtatala rin ng layunin. Number 5, social cognitive theories. Social cognitive theories such as Bandora's social learning theory emphasize the role of observation, modeling, and reinforcement in shaping motivation and behavior. Ang teoryang ito ay nagbibigay kamalayan o kaalaman tulad ng social learning theory ni Bandora. Ito ay nagbibigay diin sa pamamagitan ng pagmamasid, pagsasanay at pagpapalakas sa pagbabago ng motivation at pag-uugali. According to social cognitive theories, individuals learn by observing others and modeling behaviors. Ayon pa din sa teoryang ito ay nagbibigay kamalayan sa individual o sa lahat at natututo sa pamamagitan ng pagmamasid sa iba at pagsasabuhay ng kanilang mga kilos o pagkilos. They are also motivated by anticipation of rewards and the avoidance of punishment. Sila din ay nahuhumaling sa motivation sa pamamagitan ng pag-asa o pag-aasam ng mga gantimpala at pag-iwas sa mga parusa o kaparusahan. Number 6, emotional aspect of motivation. Emotion play a significant role in motivation by influencing individuals' perception, decisions, and action. Ito ay ang mga damdamin at nagpapakita o nagpapahayag ng isang mahalagang papel sa motivation sa pamamagitan ng matinding pag-epekto sa mga pananaw o desisyon at mga aksyon ng bawat isa. Positive emotions such as enthusiasm, joy, and pride can enhance motivation and engagement, whereas negative emotion like fear, anxiety, and anger can hinder
motivation, and performance. Ang positibong damdamin tulad ng katuwaan, kasiyahan, at pagmamalaki ay maaaring makapagpalakas ng motivation at pakikilahok. Samantalang ang mga negatibong damdamin tulad ng takot, pag-aalala, at galit ay maaaring makahadlang sa motivation at sa mga pagganap. Emotion regulation strategies such as reappraisal and mindfulness can help individual manage their emotion and maintain motivation in challenging situation. Ang mga estratehiya sa regulasyon ng damdamin tulad ng pagbabago ng pananaw at pagiging mindful ay makakatulong sa mga individual na pamahalaan ang kanilang mga damdamin at mapanatili ang motivation sa kabila ng mga hamon sa bawat sitwasyon. By understanding the various phases of motivations, individuals, educators, leaders, and organizations can create environments that foster intrinsic motivation, support autonomy and competence, set meaningful goals, provide constructive feedback, and promote psychological well-being. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang aspeto ng motivation, ang mga individual, mga guro, mga leader at mga organisasyon ay maaaring lumikha ng mga kapaligiran na nagpapalago o nagpapaunlad ng intrinsic motivation, sumusuporta sa kasarinlan at kakayahang nagtatakda ng makabuluhang mga layunin na nagbibigay ng kabuuang feedback at nagtataguyod ng kalusugan ng pangkaisipan. This effort contribute to enhancing motivation, engagement, and performance across different domain of life. Ang mga pagsisikap na ito ay nagpapakita ng suporta sa mahalagang papel sa pagpapalakas ng motivation, pakikilahok at pagganap sa iba't ibang mga larangan ng buhay. Understanding motivation is crucial for helping individuals succeed in various aspects of life, including relationship and business. Ang pag-unawa sa motivation ay mahalaga para makatulong sa mga individual na mapagtagumpayan o magtagumpay ang bawat isa sa iba't ibang aspeto ng buhay kasama ang mga relasyon at pagninegosyo. In summary, the different types of motivation encompass intrinsic and extrinsic drives, where intrinsic motivation arises from internal factors like enjoyment and satisfaction, while extrinsic motivation stems from external rewards or punishment. Sa pangkalahatan, sa buod o summary, ang iba't ibang uri ng motivation ay kinabibilangan ng mga inborn or intrinsic na pagnanais at mga bunga ng panlabas or extrinsic na mga pagtukoy. Ang intrinsic motivation ay nagmumula sa internal na mga kadahilanan tulad ng kasiyahan at kaligayahan, habang ang extrinsic motivation ay nagmumula sa mga panlabas na gantimpala o parusa. Self-determination theory or SDT emphasizes the importance of satisfying basic psychological needs for autonomy, competence, and relatedness to foster intrinsic motivation. Ang self-determination theory o SDT ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging masaya sa mga pangunahing pangkaisipan na pangangailangan para sa kasarinlan, kasanayan at mga kaugnayan upang mapalago ang intrinsic motivation.
Cognitive theories of motivation focus on how beliefs, goals, and attribution shape behavior, while social cognitive theories highlight the role of observational learning and self-efficacy. Ang mga cognitive theory ng motivation ay tumutukoy sa kung paano ang mga paniniwala, mga layunin at mga pagpapalagay o pagpapatungkol sa mga motivation ay humuhubog sa mga pag-uugali, samantalang ang mga teoryang panglipunang pagbibigay kamalayan ay nagbibigay diin sa papel ng pagmamasid sa pag-aaral at self-efficacy. Additionally, emotional aspect of motivation underscore the influence of emotion on desires and behaviors, with positive emotion enhancing intrinsic motivation and negative emotions potentially hindering it. Dagdag pa, ang emotional na aspeto ng motivation ay nagpapahalaga sa impluensya ng emotion sa mga kagustuhan at pag-uugali, kung saan ang mga positibong emotion ay nagpapalakas sa intrinsic motivation at ang mga negatibong emotion ay maaaring makahadlang dito. This theory collectively offer insight into the complex mechanism underlying human motivation and behavior. Ang teorya na ito ay nagbibigay ng mga pananaw sa mga komplikadong mekanismo sa likod ng pag-uugali at motivation ng isang tao o grupo. O yan mga kataktika, sana ay meron kayong napulot sa ating topic for today, ang motivation. Don't forget to like, share, and subscribe at comment down below mga kataktika kung may mga mensahe kayo o may mga katanungan kayo. Pag-usapan natin yan.